Anong ginto? Kamusta mga mahilig sa ingenyeriya? Ako si Igor Felipe at ngayon patalakayin natin ang gintong matagal nang umaakit sa ating lipunan. Ang ginto ay dilaw, mabigat at malambot na elemento, may simbolong AU at atumikong bilang 70 sa periodic table. At ito ay ginagamit bilang pera, alahas at bilang reserba ng halaga sa loob ng libu-libong taon. Isa itong metal na mataas ang halaga dahil sa kakaibang pisikal at kemikal nitong katangian, kabilang ang pagiging madaling hubugin at madaling gawing kawad at matibay laban sa kaagnasan at mansa. Ang ginto ay pangunahing nakukuha sa pamamagitan ng pagbimina at pagkuha mula sa mga deposito ng mineral at ang pagkuha at pagproseso nito ay maaaring maging hamon sa kapaligiran at ekonomiya. Dahil sa pagiging bihira nito, ang ginto ay nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nagsilbing paraan ng palitan at imbakan ng halaga sa loob ng libu-libong taon. Bukod sa paggamit nito sa alahas at bilang pamantayan, ang ginto ay may malawak na saklaw ng mga industrial na aplikasyon, kabilang ang elektronika, dentistrya at medisina. Dahil sa mahusay nitong kakayahang mapadaloy ng kuryente, hindi ito madaling mag-react at tugma ito sa katawan ng tao. Ang merkado ng ginto ay napaka-dynamic na naaapektuhan ng iba't ibang salik tulad ng ekonomiya, politika at heolohiya at patuloy na pinag-aaralan sa mga laraman ng heolohiya, ekonomiya at pananalapi. Ngayon, isipin mo ang ginto bilang isang espesyal na uri ng metal na bihira sa ating planeta. At dahil sa pagiging bihira nito, nagiging napakahalaga ito. Matagal na ginagamit ito ng iba't ibang kultura. Nahahalina ang tao sa ginto dahil hindi ito namamansahan o kinakaagnasan. Kaya tumatagal ito ng matagal. Mahusay itong konduktor ng kuryente at hindi madaling tumugon sa ibang elemento, kaya ginagamit sa elektronikong kagamitan. Dahil mahirap hanapin at minahin ang ginto, makukuha lang ito sa ilang piling lugar sa mundo. Dahil dito, napakahalaga nito at naging simbolo ito ng kayamanan at kapangyarihan sa iba't ibang kultura. Saan natin makikita ang ginto? Ang pangunahing pinagmumulan nito ay ang mga ore, kung saan madalas na kinukuha ang ginto mula sa ore ng ginto, na isang halo ng mga mineral na naglalaman ng mahalagang metal. Ilan sa mga pinakakaraniwang mineral na matatagpuan sa mga deposito ng ore ng ginto ay ang quartz, pirita at chalcopyrita. Ang mga mineral na ito sa malaking bahagi ay kinukuha mula sa mga minahan sa ilalim ng lupa, kung saan ang mga ugat ng ginto at mga deposito ng ore ay hinuhukay at pinoproseso. Maaari rin nating matagpuan ng ginto sa maliliit na dami sa mga ilog at sapa, kung saan ito ay matatagpuan sa mga alluvial na deposito na nilikha ng pagguho at unti-unting pagkasira ng mga batong naglalaman ng ginto. Sa mga nakaranas maglaro ng elektronikong kagamitan at asido tulad ko, alam nyo bang pwede nyo makuha ulit ang ginto? Mula rin sa basurang elektroniko, gaya ng itinapang computer parts, cellphone at iba pang elektronikong gamit. Pero maniwala ka sa akin, sobrang hirap gawin yan. Matatagpuan ang mga deposito ng ginto in todos os continentes. Ang mga bansa may pinakamalaking produksyon ng ginto ay ang China, Australia, Rusya, Estados Unidos at Canada. At para makuha ang ginto sa pangkalahatan, may ilang hakbang na sinusunod sa proseso. Ang una ay hanapin kung saan may ginto at tinatawag natin ang hakbang na ito na eksplorasyon. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga heolohikan na pag-aaral at pagbabarena. Kapag nahanap, dapat nating paularin ang minahan para makuha ito. Maaaring kabilang dito ang paghuhukay, paggawa ng mga lagusan at pagtatayo ng mga pasilidad para sa pagproseso at pagpipino ng ore. Kapag natapos ang minahan, sinisimulan ang pagkuha ng mineral. Ang batong may ginto ay kinukuha mula sa minahan gamit ang mga paraan tulad ng pagbimina sa ilalim ng lupa o pagbimina sa bukas na hukay. At ang mineral na ito ay dinadala sa susunod nating hakbang na siyang pagpuproseso nito. Pinoproseso o nakuha ng mineral para mahiwalay ang ginto sa iba pang mineral. Kadalasan itong ginagawa sa sunod-sunod na hakbang tulad ng pagdurog, paggiling at chemical na pagkuha. Isa sa mga huling hakbang ay ang pagpipino ng ginto, kung saan ito ay nililinis at pinipino upang matanggal ang anumang dumi o halo. Karaniwan itong ginagawa sa pamamagitan ng isang prosesong tinatawag na pagtutunaw, kung saan ang ginto ay tinutunaw at ang mga dumi ay himihiwalay at inaalis. Sa huli, tinutunaw ang ginto para gawing bara, kawad at dahon ng ginto. Ang ginto na ito ay ginagamit upang gumawa ng mga alahas, ginagamit bilang reserba ng halaga ng mga bansa, o kaya ginagamit sa mga industrial na aplikasyon.
Siyempre, ang mga espesipikong paraan ng pagkuha ng ginto ay maari mag-iba depende sa uri ng deposito, lokasyon at ekonomiya ng operasyon. At ang proseso ay maari ring gumamit ng iba't ibang chemical tulad ng cyanide at maging ng mercury. Maaaring makapinsala sa kapaligiran ang mga chemical na ito. At ang mga kumpanya na gumagamit ng mga ito sa kanilang proseso ng produksyon ay nangangailangan ng maingat na pamamahala upang mabawasan ang epekto kapwa sa mga manggagawa at sa mga lokal na komunidad. Isa pang malaking bentahe ng ginto ay maaari itong gamitin sa purong anyo o kaya ay pagsamahin sa ibang mga materyales upang makabuo ng mga haluang metal. Kung hindi mo alam, ang haluang metal ay isang timpla ng dalawa o higit pang elemento, kung saan ang isa sa mga elemento ito ay dapat na metal. Sa pagsasama ng ginto sa ibang mga metal, maaaring mabago ang mga katangian nito upang mas maging angkop ito para sa mga particular na gamit. Karaniwan sa mga haluang metal ng ginto ang dilaw na ginto, na binubuo ng ginto, tanso at pilak. At ito ang tradisyonal na ginto na ginagamit sa mga alahas at nagtataglay ng mainit na dilaw na kulay. Meron din tayong puting ginto na isang haluang metal ng ginto, nickel at zinc o palladium at may maputing kulay pilak at madalas din ginagamit sa paggawa ng mga alahas. Samantalang rosas na ginto ay pinaghalong ginto at tanso na kulay mapulang rosas at kadalasang ginagamit sa paggawa ng alahas. Ang berdeng ginto o elektron ay isang haluang metal ng ginto at pilak at ginamit bilang daluyan ng palitan at sa paggawa ng mga barya sa loob ng libu-libong taon. Ang mga haluang metal ay maari iakma sa partikular na pangangailangan at pagsamahin sa ibang materyales para makabuo ng mas komplikadong haluang metal na may mga tiyak na katangian na partikular. Pero saan ginagamit ang ginto? Bukod sa mga alahas, ang ginto ay maaaring magsilbing imbakan ng halaga at proteksyon laban sa mga hindi tiyak na kalagayang pang-ekonomiya at pang-politika. Sa ilang lugar tulad ng sa Dubai, may mga ATM kung saan pwedeng mag-withdraw ng mga linggot ng ginto ang mga tao. Dahil malawak itong ginagamit sa lipunan at bihira magbago ang presyo nito sa pagdaan ng panahon. Pwede kang mag-trade ng ginto pati sa mga pondo sa stock exchange at hindi na ito tungkol sa ekonomiya. Tulad ng nabanggit ko, mahusay na konduktor ng kuryente ang ginto at ginagamit ito sa mga elektronikong kagamitan gaya ng smartphone, laptop at telebisyon. Ginagamit din ito sa dentistrya para sa mga pasta, corona at mga dental bridge dahil sa biocompatibilidad at tibay nito. Ibig sabihin nito, ang ginto ay hindi nagre-react sa ating katawan tulad ng ibang mga metal, kaya nagiging ideal ito para sa ganitong uri ng paggamit. Sino sa inyo ang hindi pa nakakakita na may gintong ngipin? Hindi lang ito pampaganda, kundi biocompatible din. Ginagamit din ang mga compound ng ginto sa ilang medical na paggamot, tulad ng paggamot sa rheumatoid arthritis at maging sa ilang uri ng cancer. Saan ginagamit ang ginto? Sa engineering. Sa industriya ng elektronika, malawak itong ginagamit sa paggawa ng mga elektronikong aparato dahil sa mataas itong konduktibidad, resistensya sa kaagnasan at kakayahang bumuo ng matatag at mataas na konduktibong mga kontak. Ginagamit din ito sa industriya ng aerospace dahil sa mataas itong resistensya sa kaagnasan at kakayahang mag-reflect ng infrared na radyasyon. Ang ating mga satellite ay gumagamit ng ginto mula sa proteksyon laban sa radyasyon hanggang sa mga sensitibong elektronikong bahagi. Isang kawili-wiling gamit ito ay bilang katalista sa iba't ibang chemical na reaksyon dahil kaya nitong pabilisin ang mga reaksyon ng hindi nakukonsumo sa proseso. Ginagawa nitong mahalagang material ito para sa paggamit sa iba't ibang proseso sa industriya, kabilang ang paggawa ng pataba, plastik at mga panggatong. Ginagamit dito sa paggawa ng salamin para baguhin ang kulay nito tulad ng pula, dilaw at berde. Ngunit dito pumapasok ang tanong, bakit ito napakamahal? Ang una rito ay, syempre, ang pagiging bihira nito. Ang ginto ay isang elementong medyo bihira at kinakailangan ang malakihang pagmimina ng ginto para makuha ito mula sa balat ng daigdig. Ang kakaunting supply at tumataas na demand ng ginto ang dahilan ng mataas nitong presyo. Mataas din ang mga gasto sa pagmimina nito. Ang pagkuha ng ginto mula sa lupa ay nangangailangan ng mamahaling kagamitan, operasyon at mga proseso ng pagmimina. At syempre, ang mga gastusing ito ay ipinapasa sa mga mamimili sa anyo na mas mataas na presyo ng ginto. Ang pagpipino ng ginto ay nangangailangan ng espesyal na kagamitan at chemical tulad ng mercury na may papataas sa kabuuang gastos ng ginto.
Dahil bihira at mahal ang material na ito na nangangailangan ng maraming resources, mahalaga rin ang transportasyon at seguridad. Kailangan ng proteksyon at espesyal na tauhan sa transportasyon at pag-iimbak ng ginto laban sa pagnanakaw o pagkawala. At syempre, napapasa ang mga gastusin sa presyo ng ginto. Ang mga kumpanya na minahan mismo ay may napakahigpit na seguridad. At syempre, ang kilalang batas ng supply at demand. Kapag mataas ang demand para sa ginto at limitado ang supply mo, tumataas ang presyo nito. Isa itong kahangahangang elemento na nagpapukaw ng pagnanasa at paghangad ng katayuan sa maraming tao. At sigurado ako magpapatuloy pa rin itong magdulot ng pagnanasa sa loob ng ilang libong taon pa. Alam mo na ba lahat tungkol sa ginto? Interesado ka bang mag-donate ng ginto sa channel na ito? Baka alam mo na ang tungkol sa malaking asteroid na gawa sa ginto na umiikot sa ating galaksya at gustong makuha ng mga ahensyang pangkalawakan. Ilagay mo dito sa mga komento, gusto ko malaman. May dalawang video dito sa gilid na baka magustuhan nyo, kaya i-click at panurin ang isa. Ito na ang pagkakataon mo para i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ang video sa iyong mga social media. Ayun na mga kaibigan, isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.